Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ng Our Lady of Hope, Bahrain Missionary Society of St. Peter and Paul, Metropolitan See for Asia, Utrecht, Succession. Sa araw na ito, sama-sama tayong nagtitipon bilang isang sambayanan ng pananampalataya upang pasalamatan ng Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig at paggabay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, ina ng pag-asa, inaalay natin ang ating mga kagalakan, pasanin, mga intensyon at mga pangangailangan ng ating mga pamilya at komunidad. Malugutin nating binabati ang lahat ng nakikita sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Isa Jesus Facebook account. Naway maranasan natin lahat ang biyaya, kapayapaan at pag-asa na nagmumula kay Kristo sa banal na misa na ating ipagdiriwang. Buong galang at pananampalataya, ihanda natin ang ating mga puso upang marapat na makibahagi sa banal na pagdiriwang. Tayo po ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagtitipon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon,
mga kasalanan, pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos, mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos sa kaitaasan. Mapuri sa
kalintagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo sapagkat sa mga pinangatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayang masadlak sa ligali. Iniluluhog namin ito sa Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo tayo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo punta sa Sulam na isang mayamang babae noon at siya ay inanyagang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yan. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipapagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta ito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilaw." Nang magbalik sa Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong Eliseo si Gizi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gizi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit." Utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon, "Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasabihin." Pag-ibig. Salmong tugunan. Tugon, "Panginoon, inyong dinggin, ako inyong ginigiling." Panginoon, iyong dinggin, ako iyong kinikilin. Dahilan sa iyo, ako'y inalahi, napahiyang lubos sa pagka-onsiyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko ay di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matindi sa kalooban ko. Sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Tugon, Panginoon, iyong dinggin, ako iyong kinikiliw. at sa kanang akin ako'y dadalangin sa iyo. Upuon sana iyong dinggin sa mga panahon ng iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang inyong pangakong pagtubos ay sundin. Puon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako'y sana'y dinggin. Sa paghabang mo ako ay linggapin. Tugon,
Panginoon, iyong tingin ako iyong kinikiliw. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan ng kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayo kasama niya, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong makapag-isang kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nanililib na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang binulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbili ang mga maya ng dalawa, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyong bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin
naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Makakaupo na po tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sige po, batiin ninyo ang inyong mga nasa tabi. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Maging sa inyong mga sumusubaybay sa ating live video streaming ng Isa Jesus Facebook account. Sama po kayong panig o lupalog na roon. Sumayin po ang pag-ibig at pagmamahal at pag-iingat ng ating Panginoong Kristo sa ngalan po ng ating ginagalang at minamahal na Metropolitan Bishop Dr. Celestino Diana. Mga kapatid, sa linggo pong darating ay isa-celebrate natin ang Father's Day. Meron po ba rito mga ama? Yan. Sige, taas po ang kamay. Sige po, batiin natin sila ng Happy Father's Day. Happy Father's Day. At maging sama pong mga nanonood sa live video streaming, Happy Father's Day in advance. Mga magulang at mga kapatid, sa Ebanghelyo po na ating narinig ngayon, kung mapapansin niyo po, 3 beses sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig o mga disipulo, huwag kayong matakot. O do not fear. Ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Na sa gitna po ng mga uncertainties in life o mga pangamba, pagsubok, at kawalan ng katiyakan sa buhay, piliin natin magtiwala sa Diyos Ama, higit kanino man. Higit sa tao, higit sa sitwasyon, kung hindi sa ating Diyos Ama. Napakaganda po ng mensaheng ito sa pagdiriwang natin ng Father's Day sa darating na linggo o araw ng mga ama. Ang isa pong mabuting ama ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang pamilya. Kaya mapapansin nyo ang mga ama na narito ngayong araw sa ating banal na misa at maging sa mga nakikinig, sila po ang tinatawag na provider. Ang mga ama po na narito sa bansang Bahrain o sa mga lugar bilang mga OFW na minsan o madalas nag-iisa sila at hindi nila kasama ang kanilang mga pamilya, sila po ay nagsakripisyo upang sa kabila noon ay mabigyan nila ng at least a decent life ang kanilang pamilya sa ating bansa. Sila po ay nagsasakripisyo at sila po ay nagbibigay ng suporta. Hindi lamang sa mga ama, maging sa mga kababaihan din po na nataguri ang mga OFW o bayani, bagong bayani ng ating kapanahunan. Sila rin po ay nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya. Maaring kayo po ay nagbibigay ng support sa inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak, at bilang isang OFW, kayo po ay merong binabalikan. At sa ating pong Ebanghelyo ngayon, narinig natin na kapag may problema, lalo na ang mga ama na nagbibigay sa atin ng kapanatagan, sinasabi niya sa kanyang mga anak, sa mga tatay po, nandito lang ako. Kaya minsan kahit hindi tayo naalala ng ating mga anak, pero pag nalaman natin o naramdaman natin na mayroong mga pangangailangan sila, mismo tayo na ang gumagawa ng paraan upang abutin natin sila. At sa anumang bagay ay gagawin natin upang maitawid natin at maibigay ang kanilang mga pangangailangan bilang ama o haligi o tayo ang mga provider,
pagbibigay ng mga kailangan ng ating pamilya. Yung salitang, nandito lang ako, yung magic word sa ating pamilya, nandito lang ako. Ito ang laging sinasabi ng mga ama. Marahil narinig natin madalas ang tinig ng mga ina o nanay. Ang tatay ay matipid sa salita. Subalit, deep inside, ang mga tatay po, ang mga kalalakihan, dito po sa kanilang mga puso, may mga tinatago din sila mga takot, pangamba, at ano pa mang bagay na uncertainties in life. Subalit, minsan, hindi nila ito na-verbalize. Kaya po, ang mga ama po ay dapat po natin silang pasalamatan. Sige po, palakpakan natin mga ama dito. At ang mga ama na nanonood sa ating live video streaming. Mga magmulan, mga kapatid, kahit nakita natin ang kabutihan ng isang ama dito sa lupa, kung paano niya gawa ng paraan ang mga problema, itawid ang kanilang mga pamilya. Ngunit, kahit gaano kabuti ang isang ama sa lupa, mas dakila po ang pag-aaruga ng ating amang sumasalangit. Sabi nga ni Jesus, kahit ang maliit na ibong maya ay hindi nakakalimutan ng Diyos, tayo pa kaya mga kanyang tinuturing na anak? Marahil maraming ama ngayon ang may mga alalahanin tulad ng aking na sabi. Subalit minsan kinukubli lang nila yan dito sa kanilang mga puso. Mga alalahanin para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, o anumang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo ay para rin sa kanila. Huwag kayong matakot, kayong mga tatay, kayong mga ama. Hindi po kayo o hindi tayo nag-iisa sa pagdadala ng ating mga responsibilidad. Ang Diyos Ama po ang ating lakas at sandigan. Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng panghihina, pagdududa o takot sa ating buhay. Bilang mga anak naman, tinatawagan tayong magtiwala hindi lamang sa ating mga ama dito sa lupa, kung hindi higit sa lahat sa ating Ama pong sumasalangit. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay at pamilya, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tandaan po natin, hindi pinangako ng Panginoong Jesucristo nung siya po'y nabubuhay dito sa lupa na hindi tayo magkakaroon ng anumang problema o pagsubok dito sa lupa. Subalit, itiniyak ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong mag-alala. Bagkus sinabi niya, in this world, you shall have tribulation. Pero hindi po doon nagtatapos nung winika niya. Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng mga tribulasyon o paghihirap o iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi doon natatapos o nag-stop ang ating Panginoon Kristo. Subalit sinabi ni Jesus, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. Dinugtong niya ang pangungusap na magalak kayo. Be of good cheer. Why? Because Jesus said, I have overcome the world. Sinabi niya, in this world, you shall have tribulation, but be of good cheer, because I have overcome the world. Napagtagumpayan na daw po niya ang mundo. Paano po natin ito aangkinin at isasabuhay sa ating pananampalataya? Madalas pag tayo may pagsubok, okay, normal po, nariyan ang takot, nariyan ang pangamba, nariyan yung mga pagdududa, nariyan yung matataranta ka. Subalit, tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, sa kabila niyan, ng iba't ibang uri ng pagsubok na ating mararanasan sa ating buhay. Bakit sinabi ni Jesus, be of good cheer, magalak ka? You know why?
You know why? Because the more problem that you are encountering and facing today, the more that you will see the glory of God if your faith will rest in Him and in Jesus alone. Amen? Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya po, tandaan po natin, tayong mga ama, ina, magulang, anak, kapatid, tandaan po natin, kapag may takot tayong nararamdaman, it's normal. Pag may pagsubok, Jesus said that before. His disciples 2,000 years ago. At hindi na problema, tribulation. Kaya daranasin natin lahat ng pagsubok. Lahat ng mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, anak ng Diyos, naniniwala kay Kristo, Katoliko, Kristiyano, ano makatawagan sa iyo, daraan at daranasin mo rin sa buhay mo ang lahat ng ito. Subalit, huwag po tayong panghinaan ng loob sapagkat sinabi ni Jesus at ginarantiya sa atin, be of good cheer. Kaya sa tuwing tayo nagkakaroon ng problema, isipin lang natin, oh, yes, maapektuhan ka, pero sa kabila, isipin mo, meron parang pinangakong Panginoon Kristo na sa kabila nitong problema na to, maggalak ako. Bakit? Kasi pag nagtiwala ako sa Kanya, makikita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Kagaya ng pamilya rito, ng Oho family, dinalaw ako nila kasama ni Coach kagabi. At nagulat ako na ganong kabilis yung sinasabi nilang actually hindi na nila inaasahan. Tama? Hindi na nila inaasahan. Subalit, ibinigay sa kanila ng Panginoon. Alam mo, ang Panginoon meron yung tinatawag na perfect timing. Kaya huwag po tayong bibitaw sa ating mga pananalangin. Kasi meron talagang isang araw na ibibigay sa ng Diyos yan. His timing is not our timing. Marahil meron nga pinapanalangin ngayon, tulad ng Oho family na answered prayer sila. At ibig sa dayo ng family, pamilya nila Brother Willie, nabiglaan din. Matagal na nilang pinag-pray. Marahil sa atin, meron din tayong mga pananalangin na matagal na nating dinadasal sa Diyos. Marahil ito'y kagalingan sa ating mga kalusugan, mga papeles, dokumento, visa na ating pinapanalangin sa Diyos, trabaho, promotion, at ano pa man yan, relasyon na nasira, magkakaibigan, pamilya, magkakamag-anak, o ano pa man yan, may tamang panahon ang Diyos. Ipanalangin natin, idulog sa Diyos, at ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng katugunan at kasagutan. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, ang takot ay normal po bilang mga tao. Subalit, sa kabila ng takot, kailangan pairalin natin ang pananampalataya. Sapagkat ang kabaligtaran po ng takot ay pananampalataya. Amen? Amen. Kapag tumataas ang ating pananampalataya, ang takot po ay bumabagsak. And they are inversely proportional to each other. Meaning, once na ang takot naman ay tumataas sa iyong puso, naturally, ang iyong pananampalataya ay bumabagsak. Let me share you and in this true story of Jesus' disciple, one of Jesus' disciples, si San Pedro, si Peter. Nung nakita nila ang isang nilalang sa gitna ng dagat ay lumalakad, si Pedro kasama niya ang kanyang mga kapwa-disipulo sa isang kasko o isang maliit na bangka. Natakot sila, umiiyak sila dahil nakita sila mapalapit sa kanila. Multo ang akala nila. Subalit nung papalapit na at naaninginagan nila ang Panginoong Hesukristo. Naglalakad sa gitna at sa ibabaw ng tubig, sa dagat. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong matakot, ako ito. Nung narinig nila ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo, sila'y nabuhayan ng loob. Sila'y nawala ang takot nila
At itong si Pedro na laging nagmamagaling, sinabi niya, Panginoong Jesucristo, gusto ko rin pong lumakad yan, papalapit sa iyo. Kaya sinabi ni Jesus, lumapit ka. Halika, Pedro. At ang mga mata ni Pedro ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Hinakbang niya ang kanyang paa, ang kanang paa. At pagkatapos, ang kalawang paa, at nakalabas na siya ng kasko, at lumalakad siya papalapit kay Jesus. At sa sitwasyong ito, they defied physics and science. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Maya't maya, isang malakas na hangin at alon ang dumarating sa magkabila. Ang mga mata ni Pedro na nakatutok sa Panginoon Jesucristo ay biglang bumaling sa kanan at kaliwa niya at nakita niya ang alon na malaki at hangin na papalapit sa kanya. Nakita niya ang tubig na rumaragasa at nung nawala, anong nakatutok siya doon sa mga alon, takot ang nangibabaw sa kanyang puso. Maya't maya, unti-unti na siyang lumulubog, hanggang siya ay malubog sa tubig at humingi ng saklolo sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako. Agad-agad siyang inahon ng Panginoon, inabot ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kamay at inahon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nasaan ang iyong pananampalataya, Pedro? Mga magulang at mga kapatid, ganun din po sa realidad ng buhay. Dumarating tayo sa problema kapag finokus natin ang ating mga mata sa mga problema, sa alon, sa hangin, matatakot tayo. At pag tayo po'y natakot, babagsak ang ating pananampalataya gaya ni Pedro at unti-unti tayong lulubog at lalamunin tayo ng ating mga takot. Amen? Amen. But the good news is that when we try to raise our hands and raise our voice and ask the help of Jesus, Jesus, help me, then Jesus will give your hand and offer His hands to you so that He will lift you up. Dadalhin ka niya paangat upang nang sa gayon ikaw ay maligtas. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kaya po mga magulang at mga kapatid, ang mensahe po ng ating ebanghelyo na sa kabila ng mga pagsubok natin, let us fix our eyes not to anything, not to anyone, but let us fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, sa araw po na ito, ipanalangin natin ang lahat, lalo ng mga ama na humaharap sa mga problema at maging ang ating mga pamilya, panalangin natin. Kaya lagi ko sinasabi na family is special. Family has special place in the heart of God. Kaya po, lagi natin ipapanalangin ang mga nasa community natin sa family, family, that continue that God cover them with their protection. Because, you know, una talagang tinatarget ng diablo at kampon ng impyerno ay ang masira at mawasak ang pamilya. Kaya po, we always include in our prayers the family. Amen? At hilingin natin ang biyaya na mas lumalim pa ang ating pananampalataya. Sapagkat kapag lumalim po ang ating pananampalataya, kahit anong problema dito dumating sa ating buhay, we will fix our eyes on Jesus at makakayanan natin. Amen? Bibigyan tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok. Kailangan natin ng karunungan, bibigyan tayo ng banal na Espiritu ng karunungan.
Kaya po mga magulang at mga kapatid, inanyayahan tayo ng ating Panginoong Jesus na huwag matakot. Kung hindi, magtiwala po tayo sa ating Ama na sumasalangit. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Amen. Magsitayo po tayo. Sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng ngayong maot, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Inanyayahan tayo ni Jesus na huwag matakot kundi magtiwala sa Ama. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Ulitin po. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Para sa Santo Papa, mga pinuno sa simbahan, naway palakasin sila ng Diyos, manatiling tapat na saksi niya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Para sa mga pinuno ng daigdig, naway maglingkod sila ng may katapangan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Para sa mga ama at mga tumatayong ama, naway pumunuan nila ang kanilang pamilya ng may pag-ibig, karunungan at integridad. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Para sa lahat naway matapang natin maipahayag ang pananampalataya at pagtiwala sa kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog po natin sa ating Panginoon ang ating mga pansarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Aming Amay, tinataas din namin sa iyo ang mga prayer intentions na naisulat ng aming mga kapatid na narito sa listahan. Healing prayer at kapayapaan po sa aming kapatid na si Sister Janet Austria. Fast recovery para po sa aming kapatid na si Alva Rivera at patuloy na kagalingan kay Coach para po kay Coach Anton. Mula po kay Coach Anton. Prayer for the safe travels and keep your family under your protection mula po sa aming kapatid si Brother Jason and Oho family. Para po sa kanyang may bahay si Sister Maricel at 2 anak. Tinatas ko rin po ang panalangin ni Sister Christy Ibanez at ni Sister Grace, ni Doc Joe ang kanilang mga sariling pananalangin. Tinatas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin, mga may sakit, may karamdaman, na patuloy mo silang pagalingin, tulad nila Virginia Manlangit, Marlene Mesias, Maria Mesias, Carolina Reyes, Kuya Ruben Lacquiao Jr. At kayo din po, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang pagpanaw ng tiyahin ni si Doc Marilu
na si Natividad Atienza Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo at manatiling tapat hanggang sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga pagkahati amin inihandog ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong pinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng mararapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinay pa sa amin, bagamat di na niya tinularan ng aming pagkamasuway. Nilog mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak. At kami itong hayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanyang hanggang sa lahat.
Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nakapanumbalik muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, na aming ibinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya, kaisa na mga anghel nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang upay sa kalangitan, kami nagbubunig sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng karangalan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilog. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa amin, sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at inabot sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot ng walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay ihain, bilang pagkain ito'y pinasasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibigay sa ni Leo na aming Santo Papa at ni Celestino ni Aldo na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin si Natividad at Chen sa Ebanghelyo na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan. Siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa ni siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at pantuluyin sa iyo kaliwanagan.
Kaawaan mo't pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupurit sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na amin, Panginoon Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga napagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalanan. At ilayo sa lahat ng kapamakan sa magkano. Aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa mga nanonood ko, peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong inanyayaan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nanaasa kung ako'y nagpili ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipag-isa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaan mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo. At sa pangalan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Sama-sama po natin panalangin ang ating mga concern. Panalangin para sa mga kapatid natin na sakit. Panalangin para sa kagalingan. Tayong lahat. Panginoong Jesus, malapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas. Patawarin mo sana sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Panalangin din natin ang kapayapaan, hindi lamang sa regiyon dito sa GCC, maging kapayapaan sa buong mundo. Ayun lahat. Panginoon, idinadalangin namin ang katahimikan sa buong mundo. Hinihiling namin na paghalingin mo ang pag-ibig at pagkakaisa sa puso ng bawat tao, lalo na sa mga bansa na may alitan. Buksan mo ang puso ng mga pinuno upang piliin ang dialogo kaysa ligmaan at paghilumin ang mga sugat ng kaguluhan. Inaalay rin po namin sa iyo ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Patnubayan mo ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katapatan, karunungan at malasakit sa mamamayan. Pagkaisahin mo ang bawat Pilipino sa pagmamahalan, paggalang at pagtutulungan. Ilayo mo kami sa anumang sakuna, karahasan, kaguluhan at panganib. Pagdalhin mo ang mga sugat ng puso, palakasin ang mga nanihina, at bigyan ng pag-asa ang mga nangangamba. Naway manatili ang kapayapaan sa bawat tahanan, paaralan, komunidad at sa buong bansa. Sa tulong at paggabay ni Jesucristo, gawin mo kami mga instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Ito ang aming dalangin. Amen. At idalangin natin ang para sa ating ng Birhen Maria, our Lady of Hope. O pinagpalang Birhen Maria, ina ng biyaya, pag-asa ng mundo. O Diyos na sa pamamagitan ng kahangahangang proteksyon ng pinagpalang Birhen na si Maria, ay nagpatibay sa amin ng matatag na pag-asa. Ipagkaloob mo sa iyo na sa pamamagitan ng pag-iingat sa panalangin at sa kanyang payo, ay makamtan namin ang biyayang hinihiling namin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsayungan upang kaming pinagtuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpakasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Please bow your heads for the final blessing. Itutugon lamang ay amen. Tulungan nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong pagsubok at pasiglahin kayo ng kanyang biyaya. Amen. Makatagpo nawa kayo sa kanya ng kasiyahan sa kabila ng inyong kahirapan at gantimpalahan nawa kayo sa inyong paglaban sa masama at paggawa ng mabuti. Amen. Nawa gawin niya kayong kasangkapan ng kasiyahan ng inyong pamilya, hanap buhay at pamayanan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayo sa kapayapaan upang paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Walang sino man ang
Amen. Amen. Sige, picture muna tayo. Paano siya pa tayo? Paano siya pa tayo?